Okay, hello mga kabratsis. Mga kabratsis, what's up mga kabratsis? What's up? Good evening sa inyo lahat. Once again mga kabratsis, nandito na naman si Itanabas upang magbahagi na naman sa salita ng Diyos patungkol po sa kalooban ng Diyos, kung ano talaga ang kalooban ng Diyos na mababasa natin sa Biblia. Dahil ang Biblia talaga, yun naman talaga ang atin pong gabay at patnubay para po tayo po'y nasa tamang landas po tayo. Kaya magandang gabi sa inyo lahat. Purihin ng Diyos, purihin ng Panginoong Hesus na siyang tagapagligtas sa bawat isa sa atin. At dakilain natin ang kanyang pangalan, luwalhatiin natin ang pangalan ng ating tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo mga kabradsis. So sana mga kabradsis, nasa mabuting kalagayan ng bawat isa sa inyo. At nais ko pong mag-shout out sa mga kapatiran, buong kapatiran sa All the World Outreach Church, sa lahat ng dako sa bansang Pilipinas, especially sa province of Cebu, mga kapatiran natin sa All the World Outreach Church. At ako po'y kumikilala sa inyo na bilang isang kapatid sa pananampalataya ng ating Panginoong Hesus. Kaya nandito tayo mga kabratsis at atin pong panurin at atin pong pakinggan ang ibang uring katuruan ng Biblia para po sa ikalalago ng atin pong mga pananampalataya at magkaroon po tayo ng assurance sa atin pong mga kaluluwa. Bagamat ang kaligtasan or salvation made by God through Jesus Christ, but kailangan din natin na sundin ang payo ng Diyos at sundin natin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Dito po mga kabradsis, mayroon po akong ibahagi sa inyo. Napakahalaga po itong bagay na to dahil ilan lang sa atin ang nakaalam patungkol po sa aral ng Biblia. Dahil karamihan sa mga tao, karamihan sa atin pong sa kapwa Pilipino, iba ang kanilang pananampalataya dahil ang kanilang pananampalataya ay nasa relihiyon or tradisyon ng relihiyon. Hindi talaga sila 100% na sumusunod at sumasaludo sa banal na kasulatan or banal na aklat ng ating Panginoong Hesus, the Bible mga kabradsis. Kaya nandito po tayo mga kabradsis upang ibahagi ko po sa inyo itong pong ginagawa ng ating apostol, si Apostol Pablo. Dito po nagkaroon at nangyari ang kaguluhan. I think malaking kaguluhan doon po sa Episo dahil po sa ginagawang pamamalita ng mga apostol, lalo na kay Apostol Pablo at sa kanyang mga kasamahan. Pinamahagi nila ang salita ng Diyos sa buong Asya. Kasali na po dito ang Episo mga kabradsis. Kaya bago po tayo mga kabradsis mag-umpisa at bago po nating umpisahang basahin ang nakasulat dito po sa Biblia sa the Book of Acts, tayo po yung manalangin ng maiksi. Amen. So mayroon po tayong babasahin mga kabradsis. Napakahalaga po nating basahin natin ito. Ito po mga kabradsis, basahin mo muna natin ito. Okay. So dito po mga kabradsis, ang title po sa atin pong babasahin dito po sa the Book of Acts, ang kaguluhan sa Episo. Magsimula po tayo sa verse 21 mga kabradsis. Ang sabi po riyan, pagkatapos ng mga pangyayari ito, ipinasya ni Pablo na maglakbay sa Macedonia at Akaya bago pumunta sa Jerusalem. Kailangan kong puntahan ang Roma pagkagaling sa Jerusalem. Sabi ni Pablo, pinauna niya sa Macedonia sina Timoteo at Erasto, dalawa sa kanyang mga katulong, at siya'y tumigil sandali sa Asya. Sa verse 23, nang panahong din iyon, nangyari ang isang malaking kaguluhan
dahil sa daan ng Panginoon. May isang platirong nangangalang Demetrio na gumagawa ng maliliit na templong pilak ng kanilang diyosang si Diana. Sa Bisaya, itong si Diana, si Artemisa. Then sa English, Artemis. At ito'y pinagkakakitaan ng malaki. Tinipon niya ang kanyang mga manggagawa. Ang iba pang mga taong ganito rin ang gawain. Sinabi niya, mga kasama, alam ninyong sa hanap buhay na ito, nagmula ang ating kasaganaan. Nakikita ninyo at naririnig kung ano ang ginagawa ng Pablong ito. Sinasabi niyang hindi Diyos ang mga Diyos na ginawa ng kamay. At marami siyang nahikayat, hindi lamang dito sa Episo, kundi sa buong Asya. Masama ang ibubunga ng aral na iyan. Nanganganib na magkaroon ng masamang pangalan ang ating hanapbuhay. No, ibang term nito mga kabradsis ay business. Pati gayon. Ang templo ng dakilang diyosang si Diana ay mawawala ng kabuluhan at ang diyosa Diana na sinasamba ng Asya at ng buong daigdig ay di naigagalang. Pagkarinig nito, nagsiklab ang kanilang galit at sila'y nagsigawan, dakila si Diana ng mga taga-Episo, kaya't nagkagulo sa buong lungsod. Kinakalagad nila sina Gayo at Aristarco, mga taga-Macedoniang kasama ni Pablo sa paglalakbay, at sama-sama silang dumaluhong sa tanghalan. Okay, dito lang po tayo mga kabradsis sa atin pong bigyan ng reaksyon, biblical reaction, at atin pong ipaliwanag mga kabradsis ang nangyaring kaguluhan doon po sa Episo. No? Yan ang salita ng Diyos at kailangan natin ngayon na ipaliwanag. No? Tandaan natin mga kabradsis, na ito pong nangyaring kaguluhan po doon sa Episo mga kabradsis, ito po'y tandaan ninyo mga kabradsis na ang mga tao doon sa Episo ay mayroon po talaga silang kinikilalang Diyosa. Diyosa na nangangalang Diana, sa Abis in Cebuano, Artemisa. So ito pong Diyosa mga kabradsis, kinikilalang dakila daong Diyosa sa taga-Episo. Kaya ito pa palang mga tao sa Episo mga kabradsis ay mayroon pa pala silang kinikilalang Diyosa. No, pag sinabing Diyosa mga kabradsis ay talagang babae, Diyos na babae. Ngunit sa Biblia mga kabradsis, wala kang makikitang Diyos na babae. No, dahil walang naka-state sa Biblia na may Diyos na babae. Kung mayroon mang kinikilala ditong Diyosa na babae sa Biblia, ito po ay mga paniniwala ng mga taong hindi po sumampalataya sa totoong Diyos. Gumagawa ng kanilang mga sariling desisyon na magkaroon ng Diyosang babae. No? Ito po mga kabradsis talagang nagkagulo dahil po ito pong si Apostol Pablo po ay ipinangaral ng mga apostol at kasama ni Apostol Pablo ang pangalang Jesus. Dahil kay Jesus mga kabradsis na ipinangaral ni Pablo, ito po ang sabi po ni Pablo mga kabradsis ay ang ginagawang mga Diyos-Diyosan na tinatawag na Diyosa daw ay ito po ay ginagawa ng kamay ng tao at hindi po ito totoong Diyos. Yun ang sabi ni Pablo. Dito po ang pagkasabi dito ni Demetrio. Ito si Demetrio mga kabradsis, ito po'y gumagawa ng mga maliliit ng templong pilak ng kanilang pong Diyosang si Diana. So, talagang pinagkakitaan talaga nila itong Diyosa nilang, pinaniwalaan nilang Diyosang Diana. No, ginagawa nila ng templo o simbahan na maliliit, tapos yung ribulto o larawan ng tinatawag na Diyosang si Diana mga kabradsis, no? Itong si Diyosang si Diana, ito po'y pinagkakitaan daw ng malaki. So, talagang
ito talaga no, dito pa pala sa Biblia makikita talaga natin na ito pa palang mga paniniwalang ito na nagkaroon ng mga diyusang Diana, no? Pinagkakitaan nila dahil ginagawa nilang tinatawag na pati gayon or tinatawag na hanap buhay or business, mga kabrazis. Ang sabi po dito na pinatawag ni Demetrio ang lahat, no? Sabi po dito, at tinipon niya ang kanyang mga manggagawa, ibig sabihin yung mga gumagawa ng mga yung diyosang Diana na tinatawag mga rebulto ni Diana, diyosang Diana or kay itong salapi, no? Ang iba pang mga taong ganito rin gawing sinabi niya, mga kasama, sabi ni Demetrio, alam ninyong sa hanap buhay na ito, nagmumula ang ating kasaganaan. So, ang mga tao pa pala doon po sa Efeso, mga kabransis, ay sila po ay sumagana. Ang kasaganaan sa kanila ay nagbula galing po sa hanap buhay, yung paggawa nila ng mga tinatawag na Diyosa na si Diana. Ito pong templo or rebulto ni Diana. Pinagkakitaan nila, no? Ito pong kasaganaan nila. At sabi po dito sa 26, nakikita ninyong naririnig kung ano ang ginagawa ng Pablong ito. So, ibig sabihin mga sinisisi nila si Pablo at ang mga kasama ni Pablo. Dahil ang sinabi daw ni Pablo, mga kabransis, ang sabi ni Pablo, sinasabi niya hindi Diyos ang mga Diyos na ginagawa ng kamay. Yun ang sabi ni Pablo, mga kabransis. Yun ang aral at katuruan ni Pablo sa panahon na siya po'y naglakbay upang i-proclaim, upang i-preach ang kasulatan, i-preach ang gospel ni Christ, mga kabransis. At marami siyang nahikayat, marami daw na-convince, marami daw nahikayat ni Pablo. Hindi lang daw dito sa Efeso, kundi sa buong Asya rin. So buong Asya pa pala, mga kabransis, marami talagang naniniwala, sumampalataya sa mga sinasabi ni Pablo na itong mga Diyos na ginawa ng kamay ay hindi talaga Diyos at ito lang ay isang hanap buhay na kung saan ang pinagkakitaan ng mga taong gumagawa at ang mga tao na may naluko, mga tao na may nalinglang, bumibili, kaya ang dami talagang kita nila, no? Kasi marami pong nalinglang sa patungkol po sa isang diyosang Diana, no? Hindi tapos, sabi po daw, masama ang ibubunga ng aral na yan. Yun, sinisisi talaga si Pablo. Dahil ang aral ni Pablo ay patungkol po ni Jesus at sinisira ni Pablo yung pangaral nila ni Demetrio na mayroong diyosang Diana na kanilang pong pinaniwalaan. So sinisiraan ni Pablo talaga at sinabi ni Pablo talaga ang totoo na hindi yon Diyos ang ginawa sa kamay ng tao, hindi Diyos. Yon si Diana ay ginawa yun ang kamay ng tao. Parang parang rebulto, larawan ni Diana. Babaeng Diyosa daw. Tapos sabi naman sa mga taga-Efeso si Demetrio, yun naman talaga ang parang namuno, nanganganib na magkaroon ng masamang pangalan ng ating hanap buhay. So, ibig sabihin, parang in-encourage ni Demetrio ang mga tao sa Efeso na parang delikado na ang pangalan ng ating pong business. Ay dahil mayroon pong nag-proclaim, mayroon pong nag-preach sa tinatawag na gospel at talagang sinisiraan ng ating pong Diyos-Diyosan. Ang templo ng dakilang diyosang si Diana. Yun ang sabi ni Demetrio, mga kabransis. Kaya parang naghingi ng saklolo sa kanila pong hanap buhay. Ito pong diyosa na si Diana. Tapos mawawalan ng kabuluhan at ang diyosa Diana na sinasamba ng Asya at ng buong daigdig. Talagang ito pa palang diyosang si Diana, mga kabransis, talagang sinasamba ng buong Asya at buong daigdig pa pala. Talagang kilala talaga noong panahon na yan doon po sa Efeso. Tapos sa panahon sa pagbahagi, pag-proclaim ni Pablo sa
mabuting balita ni Kristo or sa aral ni Kristo talagang ang kinikilala nilang Diyos doon sa Efeso, mga kabransis, ay ito pong si Diyosan Diana, no, babaeng Diyos. Sinasamba daw ng Asya at buong daigdig, kaya palang malaking kita ang kanilang hanap buhay dahil marami talagang bumibili sa rebultong ito, yung mga pilak, no, yung mga templong pilak na ginagawa ng mga manggagawa sa tinatawag na templong pilak at sa karibulto ni Diana, mga kabransis, no? Ito po, mga kabransis, ay sinasamba pa pala ito sa buong daigdig. At tapos, ang sinabi pa dito, mga kabransis, ay hindi na daw igagalang. Pagkarinig daw sa mga tao doon, mga kabransis, sa Efeso, nagsiklab ang kanilang galit at sila'y nagsigawan. Dakila si Diana ng mga taga-Efeso. Kaya't mga kabransis, nagkagulo sa buong lungsod. Kinakalad ka nila sina Gayo at Aristarco, mga taga-Macedoniang kasama ni Pablo sa paglalakbay. At sama-sama silang dumaluhong sa tanghalan. Yun ang nangyari, mga kabransis. Kinikilala talaga sa buong Asya, buong daigdig, ang tinatawag nilang Diyosang Diana. So walang pagkakaiba, mga kabransis, ang ginagawa noon sa taga-Efeso, noong si Pablo po'y nag-preach the gospel of Christ, sa panahong yun, walang pagkakaiba ngayon sa isang relihiyon, na ang relihiyon po, mga kabransis, ay nagtuturo na sambahin ang isang Diyosang Birheng Maria daw. Na kinikilala nilang dakila daw ang Virgin Mary or Birheng Maria. Dahil daw, nanay daw ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya dakila daw si Maria. Kaya walang pagkakaiba itong Diyosang Diana na kinikilala noon sa Efeso at kumpara ngayon sa isang relihiyon, mga kabransis. At pinagkakitaan ang mga rebulto ni Maria dahil ibinabalita ng relihiyon na talagang makapangyarihan at talagang dakila daw ang tinatawag na kapangyarihan ni Birheng Maria or Maria na nanay daw ng ating Panginoong Hesus. Wala talagang pagkakaiba at hindi talaga nila alam kung ano talaga ang role or papel ni Maria sa Biblia. Si Maria, mga kabransis, ay isang tao katulad natin. Kung babasahin po natin ang the book of Acts, doon po kasama si Maria, ang nanay ni Jesus, kasama sa mga apostolis at nagdadasal na nanalangin sa Diyos. Dahil katulad din si Maria sa atin, naglilingkod sa Diyos at kailangang magdasal at manalangin sa Diyos. At walang pagkaiba si Maria sa atin. Ngunit sa isang religion, ipinapangaral, itinuturo sa kanilang simbahan na ang Birhen, ang nanay daw ni Jesus na si Maria ay dakila. At ito po ay ginawan ng maraming mga rebulto, maraming mga larawan para pagkakitaan, para bibilhin sa mga membro ng Roman Catholic Church, bibilhin tapos ang dami, pinagkakitaan ang larawan, walang pagkakaiba dito po sa Diyosang si Diana, doon po sa Efeso, mga kabransis, pinagkakitaan at sila po'y umaangat, dumating ang kasaganaan sa mga tao sa Efeso dahil sa hanap buhay, dahil sa business na yan na si Diyosang Diana na kanilang pong ginagawa, kiinuukit, or kumbaga ginagawa nilang rebulto o larawan, mga kabransis. Kaya walang pagkakaiba sa ating panahon ngayon, ang mga tao'y nalinglang ang mga tao dahil ipinangaral at itinuturo sa simbahan ang tinatawag na Diyosang Maria. Noon sa Efeso, Diyosang Diana, ngayon Diyosang Maria, dahil daw dakila daw si Maria kumpara kay Jesus. Hindi alam na ang ating Panginoong Hesus talagang totoong Diyos at galing talaga sa Diyos. Ayon po ni San Juan po, mga kabransis, na ang ating pong Panginoong Hesus ay taga-taas, hindi po taga-sanlibutan ito. Kaya, mga kabransis, sana may natutunan kayo rito at inyo pong naunawaan ang mga Diyos na ginagawa ng kamay ng tao ay hindi Diyos. Yun ang sabi ni Apostol Pablo dito po sa Acts
Kapitulo 19:26 mga kabransis. Yun ang sabi ni Apostol Pablo. No? Kaya sana mabuksan na ang iyong puso't isipan, mga membro ng relihiyong Romano, Katoliko, at kayo po'y magsisi. Katulad ni Pablo, talagang ang mga kasamahan ni Pablo kinakalagkad dahil po sa totoong pananampalataya, totoong aral ng Diyos. No? Dahil nasagasaan talaga ni Pablo ang hanap buhay patungkol po sa rebulto ni Diyosang Diana. Walang pagkakaiba ngayon, rebulto sa Diyosang Maria. Talaga mga kabratsis, walang pagkakaiba. Ginagawa ng maraming mga rebulto, tapos ibinibinta, tapos pinagkakitaan ng malaking kita ang ng relihiyon, ang imahin or ang rebulto ni Maria na nanay ni Jesus ayon po sa Biblia. Kaya sana mga kabratsis, mayroon po kayong natutunan at bago po mga kabratsis, ipakita ko muna sa inyo ito pong rebulto image po ni Diana na kinikilala nilang Diyosang Diana. No? Ito po'y dinidescribe talaga itong Diyosang Diana ang ano niya, larawan ng Diyosang Diana. Ito po mga kabratsis, tingnan ninyo. Panoorin ninyo itong litrato. Yan mga kabratsis yan. Yun ang pag-describe ng Diyosang Diana na kinikilala sa taga-Episo mga kabratsis. Yan mga kabratsis, tingnan ninyo. Ayan. Walang pagkaiba ni Maria mga kabratsis, ni Mary. Walang pagkaiba sa ginagawa ng religion. Kaya hindi Diyos yung kinikilala, hindi yun Diyos yung ginagawa ng kamay ng tao. Sabi talaga ni Pablo, dahil gawa yun ng kamay ng tao, hindi yun Diyos. Ito, mga tao sa Episo, nagalit sila. Natakot sila na mawala na sila ng kita. Dahil itong Pablo talaga ay nag-preach na hindi yun totoong ginagawa niyo. Hindi yun totoong Diyos ang ginagawa ng kamay ng tao. Yan mga kabratsis. At sana mga kabratsis, mayroon po tayo natutunan sa gabi ito at huwag ninyong kalimutan mga kabratsis na mag-subscribe sa atin pong munting channel at kung maaari mag-like at mag-share kayo sa video natin para marami pong makakita at makaunawa sa totoong katuruan o totoong aral ng Diyos sa Biblia mga kabratsis, para hindi po tayo malilang o mga kabratsis. Kaya mga kabratsis, huwag ninyo kalimutan mag-subscribe at God bless sa inyong lahat, and to God all be the glory. Praise the Lord, praise God. Luwalhatiin natin ng Diyos, dakilang Diyos. Higit sa lahat, luwalhatiin natin ang ating Panginoon Jesus. God bless everyone.